Layla! Mia! Paano niya nagawa yun? Ayos lang kung saktan niya ako, pero pati kayong dalawa sinaktan niya. Domestic violence yun! Tumahimik ka! Wala kang karapatang husgahan ng pagkatao ni Lucas. Henry, maghintay ka muna sa may kotse. Mia, hindi mo kailangan tratuhin ng ganyan si Henry. Total, siya ang nagligtas sa atin. Kung hindi niya naligtas ang buhay ko, hindi ko kukunin ang kasong to kahit mamatay pa ako! Layla, huwag mong kalimutan. Hindi lang si Lucas ang nawalan ng kapatid. Kapatid din natin si Sofia! Mia, mahirap bayaran kung buhay ang naging kapalit. Pagkatapos itong kaso, babalik tayo sa pag-alaga ng mabuti kay Lucas. Mahal na mahal niya tayo. Sigurado mapapatawad niya tayo. Tama pa ba itong ginagawa natin? Mia, tinanggap mo na tong kaso. Huwag ka na mag-alinlangan ngayon. Ayaw mong masira ang reputasyon mo bilang merciless judge. Mia, tawagan mo na agad ang mga law firm sa Riverview at sabihin huwag nilang tanggapin ang kaso ni Lucas. Hello? Hello, Mr. Lee. Tungkol sa kaso ni Lucas Moore, sana wag niyo na po yan tanggapin. Mr. Wilson. Oo, si Lucas Moore po. Pakiusap wag niyo na pong kunin ang kaso niya. Yes, Mr. Smith. Asawa ko si Lucas. Pero yung kaso niya, mas mabuting wag niyo na pong tanggapin. Pasensya na, Mr. Moore. Pasensya na, Mr. Moore. Hindi ko pwedeng kunin ang kaso niyo. Mr. Moore, hanga ako na napuntahan niyo ang bawat isa sa 800 law firm ng Riverview sa loob ng 3 araw. Pero, mas mabuti pang tumigil na kayo. Ang asawa niyo, ang kilalang kilala sa Riverview na Living King of Hell. Kung kukunin namin ang kaso niyo ngayon, baka bukas, sarado na ang firm namin. Sofia, kahit gaano kalakas ang sister-in-law mo, hindi niya kontrolado ang mga dayuhang abogado. Gagamitin ko lahat ng ipon ko para kumuha ng pinakasikat na abogado para sa kasong to. Naka-freeze ang mga bank account. Mr. Moore, lahat ng ari-arian na nasa pangalan niyo ay tinuturing na conjugal property ninyo ng asawa niyo si Mia Walker. Kaka-file lang niya ng asset protection. Kapag walang pirma niya, wala kayong mawi-withdraw kahit 5. Pero, kahit conjugal yan, dapat may parte pa rin ako dyan. Ibigay niyo yung share ko. Parte ko lang. Yung dapat sa akin lang ang gusto ko. Ibigay niyo yung perang akin. Yun lang ang hinihingi ko. Sige na, ibigay niyo na! Ano, titig lang kayo dyan? Ibigay niyo! Guard! Guard! Parte ko lang naman ang gusto ko. Mahirap ba ibigay yun? Oh, hindi ba ito yung lalaking kahit 3-year-old alam na siyang pinaka-untouchable na young master sa Riverview? Ngayon, parang baliw na. Nagwawala na. Anong young master? Lalaki lang yan na umaasa sa mga babae, loser. Pinatay ang kapatid niya. Tapos pinoprotektahan ng asawa niya at ng first love niya. Napawalang sala pa nila. Kaya siya ganyan ngayon dahil pinipilit siya ng asawa niya na pumirma ng settlement agreement. Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo siya. Honey. Na-realize mo na ba ang pagkakamali mo?